Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniuugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post sa ating mga kababayan sila man ay naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa. Pasalamatan muna natin syempre bago ang ating magiging diskusyon ang ating mga kasama dito sa studio para sa ating Master Control. Kasama natin si Justin Osias at sa ating Wirecast kung saan po ay dyan po dumadaan ang ating mga live streaming ay nandyan naman si Hero Lucero. Paano ba natin masusubaybayan ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko? Syempre, inyo po kaming napapanood sa pamagitan po ng ating social media platforms, Facebook and YouTube. Meron po tayong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service, at meron din tayong official YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Syempre, bukod sa mga naturang platform, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Paano ba makaka-access dito sa mobile application na ito? Unang-una, syempre mag-download at mag-install sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman para doon sa mga gumagamit ng iPhone. Anong gagawin pagkatapos mag-download at mag-install? Syempre, pagkabukas po ng inyong mobile application ay hanapin lamang po ang icon o logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nakikita nyo po yan sa aking likuran. At bukod sa ating mga nabanggit kanina, ay syempre simula pa noong nakaraang Disyembre ay nagbalik na po ang ating shortwave radio. Yan po ay sa pagtutulungan ng Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. Ayan. At ang ating mga transmitters po ay nasa Tinang Tarlac. So paano ba mapapakinggan itong episode na ito ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko? Meron tayong mga tinatawag na shortwave frequencies. Kabilang po dito ang 9.370 MHz. Meron pong alternate yan kung hindi po kakapad sa inyong lugar na 15.200 MHz. Bukod dito sa dalawang nabanggit ko na ay meron din tayong 9.925 MHz at 12.120 MHz. Kailan po ba umi-ere itong ating shortwave Filipino service? Ito po ay umi-ere mula 1:30 AM hanggang 4:30 AM. That's Philippine Standard Time po yan. O sa katumbas po ng UTC 17:30 to 20:30 UTC. So, abangan nyo lamang po ang ating programa. Kung hindi po ako nagkakamali, yung replay po nito sa shortwave, itong ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay sa weekend po. Sa weekend tumatapat ito. Ngayon, para sa araw na ito, para sa edisyong ito ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay nasa US pa rin tayo. Specifically, sa New York. Dahil ang ating itatampok sa araw na ito ay ang Philippine Consulate General in New York sa panguna po ng ating Consul General Senenti Mangalile. Ayan, pabatiin muna natin si Conjen. Conjen, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Salamat, Steph. Magandang araw sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay at sa mga kababayan kong nandito sa New York at East Coast of the United States. Kumusta kayong lahat? At
napakasayang magkakasama tayo sa pagkakataong ito. At syempre, bukod kay Conjen ay may dalawa tayong Filipino community leaders na makakasama para sa edisyong ito. Nasa iisang organization po sila. Ang tinatawag po dito ay Philippine American Friendship Community Incorporated o PAFCOM. Ayan. So, siguro pabatiin muna natin ang kanilang presidente, si President Shiran Ibanez. President Ibanez, welcome po sa program. Si Steph Vicente po ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Thank you, Steph. Magandang umaga, good morning, maayong buntag sa Pilipinas, at good evening sa lahat ng nakikinig sa United States. Thank you for giving us a chance, Steph, na, to share our sights and views and how the Filipino community and our lives here in the States. Salamat. We're excited. Maraming salamat din po, President Ibanez. At syempre, bukod po kay President Ibanez, ay makakasama din natin ang Chairman of the Board ng PAFCOM. Walang iba kundi si Dr. Roxanne Cahigas. Dr. Cahigas, welcome po sa programa. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Ms. Vicente. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig sa iyong Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat din po sa pagsama niyo po dito sa programa. Very excited po ako na makilala po ang inyong organization. Pero unahin po muna natin ang ating New York PCG. So balik tayo kay Conjen. Conjen, paano niyo po ba mailalarawan ang relationship between our Philippine Consulate General dyan sa New York doon sa local government po dyan? Salamat, Steph. Just for full disclosure, the Philippine Consulate General in New York is located, of course, in the city of New York. Pero 10 estado ng Estados Unidos ang ginagabayan natin. So mula yan sa Maine hanggang Delaware. So 6 na states ng New England, tapos New York, New Jersey, Pennsylvania, and Delaware. So medyo malaki-laking bahagi ng teritoryo ng Estados Unidos yung kinabibilangan natin. And therefore, yung relationship natin is not only with the city of New York, but also with all the states at the state level nung mga 10 estado na ito. At the same time, the different cities and municipalities, boroughs and counties na nandito, yung mga local government units nila. Ang napakasarap sabihin is yung relationship natin sa local governments, even the federal government here in this part of the United States, ay maganda sapagkat alam nila that I represent the Filipino community. And a lot of the officials I have met, ang bungad nila sa akin is natutuwa sila sa mga Pilipino na naninirahan sa kanilang lugar sapagkat 3 yung sinasabi nila palagi: very strong work ethic. The second is family-oriented. And the third is we are people of great faith daw. So nakikita nila na tayo ay may paniniwala sa Diyos. Mahalaga sa atin ang pamilya at handang magtrabaho ng higit pa sa inaasahan ng mga employers. Kaya napakaganda ng relationship natin, and that's thanks in a very large part to the reputation of the Filipino community in these 10 states that we cover. At dahil nabanggit nyo na po yan Conjen, para po sa mga hindi nakakaalam, kailan po ba naitayo ang ating konsulado dyan sa New York? Napakagandang tanong yan, Steph. Do you know that this year we are celebrating our 80th anniversary of diplomatic relationship between the US and the Philippines? Di ba, pinalaya tayo, binigyan tayo ng independence noong 1946.
July 4th, 1946 to be exact. A few months after that, natayo ang Philippine Consulate General in New York. So, makikita ninyo na, bagong bansa pa lang tayo, pero nagtayo agad tayo ng Konsulado General sa New York. And so this year is our 80th anniversary as well. At ang isang lagi kong binabanggit pag napapag-usapan yung pagtatayo ng Konsulado General dito sa New York, our first address was somewhere beside the street beside Wall Street. So nandun tayo sa financial district, no? Doon talaga unang itinayo ang konsulado sapagkat pinapakita nito na ang aim for establishing a consulate is to ensure economic diplomacy between a very vibrant city and center of finance na New York at yung ating bansa. Kaya lumipat tayo ng iba't ibang lugar at ngayon ay nandito tayo sa Fifth Avenue, very prestigious address. And hindi pa rin nagbabago yung ating mission. And that is part of it is to ensure that trade, investment, tourism, and other economic activities between the two countries are sustained, deepened, and broadened as we represent the country here. At dahil nabanggit nyo yan, no, Conjen, kamusta po ba yung mga economic activities po, no? I guess the partnership between the Consulate General dyan sa New York at probably dun sa 10 US states na sakop po ng consular jurisdiction ng New York PCG. Kumusta po yung economic activities with those states? Kumusta po yung when it comes to culture and tourism? Meron po bang ganun po, Conjen? Yeah, as you know, yung ating representations abroad, mayroon tatlong pillars, no, ng foreign policy. One of them is national security. So kaya nakikipag-usap tayo sa mga officials ng government. The other is protection of Filipino nationals. And the third is of course yung economic diplomacy. So sa iyong tanong, ang masasabi ko is may iba't ibang flavor ang ating relasyon sa mga estado na binabantayan natin. Halimbawa, ang New York is a financial center. So dito, pwede kang makipag-usap sa kanila upang yung mga investments ay madala sa Pilipinas. Halimbawa naman sa Connecticut, na nandyan yung kanilang defense industry. Maraming kumpanya dyan nagmamanufacture ng mga defense-related products and services. At sa New Jersey naman, for example, malaki yung kanilang potential for renewable energy and also agriculture. Sa Pennsylvania, ganun din, napakalaki ng bahagi ng kanilang ekonomiya ang nakadepende sa agriculture. So ang ginagawa natin is we try to speak with all of those parties all over the different states that we cover with the aim of presenting the Philippines to them as a viable investment destination. Para kung meron silang mga expansion projects, sinasabi natin na why don't you consider going to the Philippines and expanding in the Philippines. Sabi natin, tayo ay may malaking bahagi ng populasyon that are very fluent in English, can express themselves well, and we have a very young population. So a lot of our people can still retool themselves into whatever skills are needed by these investors. And we also have a very attractive investment regime na nagbibigay tayo ng mga
special arrangements for investors, especially kung doon sila tutuloy sa ating economic zones na nagbibigay ng mga incentives. Aside from that, syempre, gusto nating makarating naman yung mga produkto natin dito. So, ginagawa din natin na ang ating mga activities para i-showcase naman yung kaya nating i-offer dito sa bahaging ito ng mundo. For example, our agricultural products like coconut and coffee. On the other hand, yung ating fashion and accessories industry, pinapakilala natin dito para magkaroon din sila ng puwang na makabahagi sa ekonomiya ng Estados Unidos. And speaking of fashion, kung hindi po ako nagkakamali, no, ongoing pa rin po ba o tapos na yung New York Fashion Week? Kakatapos lang yata. Ano yan 2 times a year. So isang autumn at saka isang spring season, no? Dun sa bawat edition ng New York Fashion Week, natutuwa tayo kasi padami yung mga Filipino designers na naiimbitahan at nabibigyan ng pagkakataon na ipakita yung kanilang artistry. At the same time, marami dito, dala-dala nila yung ating mga textiles and weaves na hindi lang yung produkto ang importante, kundi yung communities that are behind our indigenous fabrics. Kaya tayo sa konsulado, meron tayong Philippine Fiber Fabric and Textile Promotion Program at nakikipag-partner tayo sa mga universities and design institutes para yung mga estudyante nila merong awareness na marami tayong mai-offer na fabrics and textiles from the Philippines na ang dala-dala niya is the narrative of the community that produces those textiles. Alam mo, nung nakita namin yung mga estudyante sa Thomas Jefferson Institute sa Pennsylvania, na sila ay mga design students and nakita nila yung ating mga indigenous fabrics, talagang yung excitement nila is kitang-kita sa kanilang mga mukha. Nabigyan ako ng malaking pag-asa na darating yung panahon, magiging bahagi ng mainstream fashion yung ating mga indigenous weaves from the Philippines. That's good to know po, no, Conjen. Moving forward po, no, Conjen, dahil nabanggit nyo kanina, no, yung mga sectors ng fashion, gusto lang po namin malaman po, no, ilan naman yung mga bago natin napuntahan yung mga migrant workers and all kung saan po sila nagta-thrive na industries, ilan po muna yung overall bilang ng individuals na may dugong Pilipino under, I guess, all the 10 states na nasakop po ng consular jurisdiction ng New York PCG? Sa ating pagtaya, kasi hindi naman natin mabibigay yung eksaktong bilang, kasi wala naman tayong registration program for Filipino citizens or nationals dito. Tinataya natin na nasa 450,000 sa 10 estado ang Pilipino or may dugong Filipino na naninirahan at nagtatrabaho dito sa bahaging ito ng Estados Unidos. So mga 450,000. Majority niyan ay nasa New York at New Jersey. Halos pareho yung New York and New Jersey. Lagay mo na sa tigo 150,000 sila. And then the rest are distributed in the other states in our jurisdiction, kamukha ng Connecticut, mga 20,000, Delaware, mga 8,000, Maine, mga 4,000, Massachusetts, kung nasaan nandun yung Boston, 26,000,
New Hampshire, mga 6,000. Pennsylvania is 50,000. Rhode Island, medyo maliit lang dyan, 5,000. And Vermont, mas maliit pa, mga 2,000 plus. No? These are details coming from the US Census, the latest figures ng US Census, na yung mga respondents mismo yung nagsabi na ang kanilang mother language ay Filipino or yung kanilang parents ay migrated from the Philippines. At the same time, tinitingnan natin yung bilang ng mga overseas voters natin, yung mga avail ng dual citizenship facility natin, at saka yung mga nire-rehistro na bagong panganak na born of Filipino parents. Kaya you would say that of the 4.5 million Filipinos and Filipino Americans living in the entire United States, mga 10% yung nandito sa bahagi natin ng Northeast United States. And dahil nga po nabanggit na natin yan na Conjen, dito po sa mga pagtaya na ito ay meron po bang at least may mga estimates po ba or datos? If meron po na out of these 450,000 na ito na nasa consular jurisdiction po ng New York PCG, ilan po dito ang matatawag po natin na mga OFWs po? Alam mo, ang history kasi ng Filipino community dito sa New York, New Jersey at iba pang bahagi ng Amerika ay nagsimula pa noong tayo ay bahagi pa ng Estados Unidos, not as a state but as a territory. Yes. After the Treaty of Paris, no? So mga 1901, 1902, may mga Pilipino na pumupunta dito. In fact, may mga Pilipino na lumaban noong World War I. Yeah. Hindi lang World War II, World War I under the flag of the United States. So, kung itataya mo yung number ng mga Pilipino na nagtatrabaho, di ba? Pwede mo silang kuhanin na overseas Filipino workers. Yes. No? You could say that the majority of these 400 or 4.5 million Filipinos in the United States are workers. But they are not workers in the sense na migrate sila as workers in the current context, no. Alam mo nung 1965, 1962 hanggang 1965 nagsimulang dumating yung mga waves ng Filipino professionals na dumating kasi by that time hindi na tayo hindi na considered US nationals yung mga kababayan natin. At the same time nawala na yung restrictions sa mga Asian workers from coming to the United States. So may mga movements din ng doctors and nurses getting recruited to work in the United States mula nung 1970s. So karamihan sa mga yan nagkaroon na rin sila ng US citizenship kasi matagal na silang nakatira dito. At the same time, may mga dumadating ding bagong nurses, may mga dumadating na bagong teachers. Samantalang may mga teachers na mga American citizens na. So, in short, ang sagot ko dyan is yung OFW in the current sense that we are that we understand it, yung dumaan sa POEA process. You can say that around 20% of the Filipino-American population would fall under that category. At Conjen, kanina sabi ko nga po kanina nabanggit nyo na yung mga nag-thrive nga sa fashion industry, pero saan-saan pa pong mga industriya po nakikilala ang ating mga kababayan na nandyan po within nakabase po dun sa 10 estado na
na under the consular jurisdiction ng New York PCG? Meron tayong, of course, a sizable number of doctors, nurses, radiologists, medical technologists, and other healthcare professionals. Yan yung isang napakalaking bahagi ng ating populasyon dito. Pangalawa, marami tayong mga guro, lalo na sa public school system ng 10 estado na binabantayan natin. So, meron din mga lawyers, maraming accountants, maraming auditors who are in this part of the United States. Maybe that's because New York and the tri-state area is a hub for economic activities, kaya nandito rin sila. Marami rin tayong mga kababayan na nandito sapagkat kapamilya sila ng mga taga rito. No, so they are for example stay-at-home moms and children of mixed marriages between the Filipinos and Americans. Maraming estudyante, may mga nag-aaral dito na galing sa Pilipinas pursuing their graduate studies. And of course, the other professionals who are here and those who are in the arts. No? May mga artists, may mga singers tayo na nagpe-perform sa Broadway. At meron tayong mga kababayan na visual artists who are running galleries or just pursuing their art dito. Kaya napakagandang community ang mayroon tayo, different segments, different sectors, and they're in all facets of the industry. In fact, may mga Pilipino din na na opisyal or nagtatrabaho sa mga local government units, sa kapulisan, no? Halimbawa, NYPD or yung New Jersey Police. Marami dyan na mga Pilipino din, and from time to time we get the chance to meet them. That's good to know po, no? At dahil napag-uusapan po natin ang ating Filipino community, ay dadakuin ko na po ang ating mga representatives from PAFCOM. Siguro po, no, punta muna ako kay President Shiran Ibanez. President Ibanez, bago natin pag-usapan yung mismong organization po ninyo, gusto ko lamang pong matanong, kasi lagi namin ito tinatanong sa mga PhilCom leaders na nai-interview dito sa programa. Kailan po kayo, kumbaga, no, napadpad po, no, sa US, and taga saan po kayo, no, dito sa Pilipinas bago po kayo kumbaga nakipagsapalaran sa Estados Unidos? Originally, I am from Cebu. Cebu City, Philippines. Yeah, so I moved here in 2001, mga 3 months before the September 11 bombing for the World Trade Center. So I was here that time. Yun ang time na nag-move ako sa US. Bago po kayo napunta po, no, sa US, ano po yung kumbaga ay trabaho niyo po? And of course, ilang taon na po pala kayo dyan sa United States? So this coming June, I will be celebrating my 25th anniversary sa US. And for 6 years before moving to New York, I was a civil engineer in Cebu City. So I was able to design the Vico Tower in downtown. And I was also one of the engineers who designed the first Marriott Hotel in Cebu. And my last project was the Cebu Business Park. So engineer ho ako. And then yung second bridge then, I was also involved as the steel engineer for the concrete pouring underwater. So I experienced 6 years of working in the Philippines as a civil engineer, and I actually miss it. So I enjoyed a lot. So ano masasabi po na malaki po ang inyong contribution po, no, or legacy na naiwan sa Cebu bago po kayo nagtungo dyan sa New York? President Ibanez, dyan po sa New York ay civil engineer pa rin po kayo? I am actually a social worker.
Oh. So nag-switch ako ng profession when I came here. I think it was a sad moment when I came, when we experienced that September 11 bombing. So it was kind of like, it's more, there are more opportunities for social worker job at that time. So I work as a social worker with the New York City government. And I've been a social worker for 17 years. 17 So years. 17 years out of the 25 years nyo po dyan sa US. Mapunta naman po ako kay Dr. Cahigas, no. Same question pa rin po as a President Ibanez. Gusto ko po malaman kung ano po ba yung iniwan yung buhay, no, dito sa Pilipinas? Taga saan po kayo originally? Okay. First, I was born and raised in Eastern Samar. Nag-graduate ako ng high school sa Eastern Samar. Then nag-move kami sa Manila. Nag-aral ako sa FEU, hoping na maging doctor. Kaya lang nagkaroon ng problema, so I ended up teaching sa Department of Biology ng Far Eastern University. And I stayed there for 5 years. Then I transferred to Central Escolar University. Naka 9 years ako doon as assistant professor, associate professor. See. Then one day, nung naglalakad ako sa isang mall, nakita ko sa Tempo magazine that the New York City public school system is in need of teachers. So, kinuha ko yung contact information, nag-apply ako doon, then 2023, nakarating ako dito sa New York. Since 2023, so this will be my 23rd year as a New York City public school teacher. I'm teaching Earth and Space Science as well as biology sa high school. Siguro, no, kahit sino na po ang sumagot sa inyo, President Ibanez at Dr. Cahigas, bakit po naitatag, no? Bakit at kailan po naitatag ito pong Philippine-American Friendship Community Incorporated? Ano po ang layunin ng inyong organisasyon? Actually, it started in 1990. Itinatag siya ni Lito Gahilan. Nag-umpisa yan sa basketball court. Then later on, sa kagustuhan ma-assimilate into mainstream America and to various ethnic communities ang Filipinos. Kaya naitatag ang PAFCOM. Nag-umpisa yan sa Philippine-American Friendship Committee. Katapos nagkaroon sila ng parade every year sa Jersey City. Ang mission niya is to deliver services that promote the development and well-being of Filipino Americans in New Jersey and neighboring states. Ang pinaka-flagship project niya is the parade, the film parade, which is usually held every last Sunday of June sa Jersey City. Matanong ko lamang din po, no, curious lang po ako, ilan na po ba overall ang mga miyembro po nito pong PAFCOM? At sino-sino po ba, no, saan-saan po bang mga larangan nanggaling yung inyong members? Although kayo pong dalawa, no, isang guro, isang engineer, yung mga kasama nyo po, saang field po sila nabibilang? Halo-halo. May mga doctor kaming member, mga nurses, teachers, mga retired karamihan sa kanila. Then we have marami na kami members, kaya lang yung iba doon is hindi nagre-renew. So yung active members, meaning nakapag-renew ng membership is how much, Ran? it's about 60. 60 Pero members. marami kaming Yung mga volunteers. Marami din, no, aside from the 60 active members, may mga volunteers pa rin po, no, na kasama po ang PAFCOM. Kanina nabanggit nyo yung inyong flagship project, which is yung
parade, no? Mhm. Ano pa po yung ibang mga programa or initiatives at paano niyo po natutulungan, no, yung inyong members na of course maka-adjust din, no? Siguro yung kahit yung mga bagong salta, maka-adjust dun sa environment na kanila pong kinabibilangan. Actually, meron kaming health and wellness project. Nag-offer kami ng Zumba class every Saturday. Then in the past, meron din kaming mga, aside from Zumba, may line dancing, ballroom dancing, and so on. Then we also have health fair para ma-check yung kanilang blood pressure, yung kanilang BMI, yung kanilang sugar, and so on. In fact, last Valentine's Day, Sharon, would you like to share? Yes. Yeah, last Valentine's Day, February 14, we had our Pusong Pinoy. It's our annual community health fair. We provide free health screenings and vaccines to the people of Jersey City. So doon kami sa Hudson Mall actually, and we have 2 sessions of Zumba, and then we also have nurses and some other like doctors that came in actually to assist with that project as well. So we do it twice a year. We also have our end health fair in December as well. And it's the same. It's the same that we offer free health screenings to everyone, especially to the PhilAm, because I know that Jersey City is one of the biggest PhilAm communities in this area, Northeast. So we really want to make sure that that service is being offered. You know, alam mo Steph, baka singit lang ako no na karamihan ng Filipino Americans dito sa buong United States were born and raised here. No? So karamihan sa kanila ay mga kabataan pa. So maybe Shiran or Dr. Roxanne, you can talk about yung projects nyo din sa mga kabataan na nakita ko dun sa inyong annual report at sa inyong turnover ceremony. Meron din kayong projects for the youth, di ba? Go Yes. ahead pa. So we also have our youth leadership training, and it's actually designed to help young Filipino, American, or non-Filipino that we could develop their skills, their confidence, and ethics that they need to take charge of their lives and influence change in the communities. Because we want also for them to take over the organizations that we have now. We also actually offer scholarships to graduating PhilAm students in the tri-state area, New Jersey, Connecticut, and New York. And it's our yearly actually project that we pay part of their tuition when they finish their high school. So that's also our project for the youth. The PAFCOM scholarship program actually started in 2022. So every year we have up to 10 scholars based dun sa kanilang academic standing nung senior high school. Yeah, bali, yung highest score dun based on certain criteria will get the PAFOM Scholarship Award, which is 1,500. Then the rest is to go 1,000 from different sponsors. That's good to know po at good news po yan, no, sa ating mga kabataan, no, na nandyan po sa inyong area. Matanong ko lamang po, no, parehas po, no, sina President Ibanez at Dr. Cahigas, kung ano-ano po ba mga concerns po, no, ang kadalasang nailalapit po sa inyo ng inyong members. So let me go first. Most common concerns are raised to the Philippines, especially to the Philippine Consulate General of New York by the Filipino community, includes the anti-Asian hate crimes and safety. And then immigration issues, especially with what's going on with the new policies. And lastly, I think it's the demand for passport processing
renewal, dual citizenship, and legalizing some documents. Those are the main things that they ask. That they can actually just go to the website because it's very clear there, and you could actually, it will answer all the questions. But sometimes, they want to ask because they don't want to read it or they don't want to visit. But it's very accessible, and those are the most common concern that we heard and I heard actually personally. Mm-mm, Yes, mm-mm. I agree. In fact, from 2016 to 2018, PAFCOM had or tied up or coordinated with the PCGNY regarding consular services. So yung mga matatanda na hindi na kayang pumunta ng New York, doon na lang sila nag-renew ng passport, not, hindi naman dual citizenship. Nag-renew ng passport at saka ibang services ng consulate ng New York. Mm. Siguro dahil na napag-usapan natin yung mga concerns, no? Babalik po ako kay Conjen. Conjen, from the point of view, no, of the Consulate General dyan sa New York, ano po ba yung naidudulog sa inyo ng mga concerns ng ating Filipino community within the 10 states na under po ng inyong consular jurisdiction? Yung karamihan ay yung problema sa kanilang documentation, no? May mga kababayan tayo na hindi legal ang kanilang pagtuloy dito sa Estados Unidos. So ang aming ginagawa ay nagbibigay kami ng Know Your Rights seminar na kahit na hindi maayos ang katayuan mo dito as far as papeles is concerned, mayroon ka pa ring karapatan. Hindi ka pa rin pwedeng kumbaga ay i-exploit at meron kang malalapitan. So we have conducted Know Your Rights seminar online kasi syempre yung ibang mga kababayan natin hindi nila gustong humarap or lumitaw para sabihin yung mga ganyang problema. Also, we have heard of a high prevalence of Filipinos having chronic diseases, no? Yung mga nagkakasakit ng chronic diseases, kidney problems, diabetes, and all those things. Pero meron namang public health system dito na maaasahan. Kaya lang yung iba hindi nila alam how to access it, no? Kaya nakikipagtulungan tayo sa mga organizations kamukha ng PAFCOM na mailapit yung mga kababayan natin sa ganitong mga programa. At the same time, may naririnig tayo na mga kababayan natin na nalululong sa pagsusugal, lalo na yung online gambling. And ito yung kumbaga kailangan nating tulungan sapagkat part ito ng mental health issues na kinakaharap ng iba nating mga kababayan. Alam niyo naman sa mga Pilipino parang mayroong stigma pagka sinabi mo na mayroong mental health issues. Dito kasi sa Amerika, ano yan ordinaryo yan, no? So you have your physical health, but you also have your mental health to take care of. Pero sa mga kababayan natin, medyo yung iba sensitive pag sinabi, meron kang mental health problem, parang ang iniisip na nila, you are like, hindi lunatic or, hindi naman ganun eh. But addiction to gambling, for example, is a mental health issue. Kaya ilan yan sa mga nakikita natin. At the same time, there are some exploitation complaints that we hear. Kasi nga, kung ang isang Pilipino ay walang kaukulang papeles, minsan yung sad to say, kababayan pa niya yung nag-exploit sa kanya, hindi siya binabayaran ng tama. At the same time, part of our population here, Filipino community population here, are aging, no? Nandun na sila sa mga octogenarian and everything. So some of them want to go home to the Philippines, but some of them would like to remain here. And so natutuwa kami na may mga organizations sa ating community who are looking after
the elderly sector of our community. Mm. And speaking of that po, no, meron tayong ipi-play na video kasi just last Tuesday, no, supposedly makakasama sana natin siya today pero hindi po pwede sa schedule, no. Bale nakapag-interview tayo. Actually, this is arranged by our consulate, no, kaya nagpapasalamat tayo kay Consul Borromeo for arranging this for us, na makapag-interview ng asawa po ng isang Filipino in distress. Hahayaan na natin, no, na kumbaga ay sa pamagitan ng video na ating ipi-play, yung interview ko sa kanya last Tuesday ay kumbaga maibahagi po niya ang kanyang kwento, no. Due to of course privacy ay papangalanan po natin siya, no, yung ating interviewee as Hannah. Narito po ang naturang panayam. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na 'to na magkaroon ng boses. Alam mo 'yun, kasi minsan dito sa lugar na 'to hindi siya, ayokong umiyak, hindi siya mahirap makipag magkuwento kasi wala namang makikinig sa'yo. Mm. Simula nang nakuha yung aking asawa ng ICE, dahil nga sa bagong patakaran ng gobyerno dito sa Amerika, isa kami sa mga lumalaban para sa pamilya na mabuo kami. Sorry, It's alright po. sabi ko nga daw ako iiyak eh. Pero mahirap siya kasi buti kung ako lang eh. Mahirap dahil may mga anak din kaming naaapektuhan sa pangyayari. May mga anak din kaming nag-aantay, nagtatanong na bakit ganito yung nangyayari sa sitwasyon namin na sorry, na ano ba yung mga pwede naming gawin na magkasama-sama simula nang nakuha siya ng ICE, ng mga ICE officers na sa nangyari sa amin. Sorry. It's alright po. Pag kasi naaalala ko yung pangyayari, nagre-resonate kasi sa akin siya. Hindi siya madali bilang isang asawa, bilang isang ina na hindi ko masasabi na may pagkakamali, may mga pagkukulang na nangyari sa sitwasyon namin, pero hindi ko siya inaakala na ganito siya kabigat yung gravity ng nangyari sa pamilya namin, na simula nang nakuha siya, yung proseso niya napakahirap. Ang hirap yung makita mo, hindi mo mapuntahan, hindi mo sa telepono mo lang nakakausap yung lugar na kung saan-saan siya dinadala dahil palipat-lipat sila ng facility. Yung lagi mong sinusundan kung nasaan siya, at hindi ko rin masabi sa mga bata na yung talagang nangyayari sa amin dahil bata pa sila, hindi din nila maiintindihan at ngayon nakikita ko na yung epekto niya dahil yung aking anak natatakot baka damputin din siya, kunin din siya ng mga ICE agent dahil sa sitwasyon na nangyayari ngayon. So pasensya na, parang It's ang hirap alright po. pigilin yung bigat na nararamdaman ko na sa sitwasyon namin ngayon. Nagpapasalamat lang ako na lumalaban kami araw-araw. Yung araw-araw na humingi ka ng tulong sa Panginoon, araw-araw na humingi ka ng gabay sa Panginoon. Na matapos na 'tong sitwasyon namin, na matapos na 'tong nangyayari rin sa amin. So,
so far, ngayon, nasa ano pa rin kami, yung abogado, yung process pa rin, nandun pa rin, yung immigration case, everything, lumalaban pa rin po kami. Actually, it take a tools mentally sa kanila. Even sa akin din, hindi lang sa kanila, sa akin, kami mismo, na ngayon, isa na natatakot sila lumabas, natatakot sila makisalimuha. Pero nagpapasalamat naman ako na yung relationship nila sa tatay nila, kahit ganito pa yung nangyayari sa amin, andoon yung suporta, andoon yung pagmamahal nila sa tatay nila. Kahit ito pa yung pinakapangit na nangyari sa pamilya namin. Yung araw-araw nakikita ko yung mga anak ko na lumalaban, pumapasok sa school, ah, kahit anong, parang yung gagawin nila lahat na ayusin nila yung sarili nila kahit nasa ganitong sitwasyon yung pamilya namin. Na araw-araw na papasok, mag-aaral, kung anong pwede nilang itulong sa akin, tutulong sila. Alam mo yung kumukuha ng mga part-time job para lang makatulong din sa akin. Lahat bilang isang anak nahihirapan din sila pero araw-araw sila lumalaban. At araw-araw ko rin yung bunso ko, yung bunso kong babae, nag-aano siya, nagte-therapy siya kasi medyo nagkakaroon na siya ng anxiety at saka depression dahil nga sa pangyayari sa amin. Sobra, alam mo yun, yung unang-unang araw pa lang nang nalaman, kasi hindi ko alam kung nasaan siya, hindi namin alam kung ang tinawagan yung pinaka-embahada na ta's tumatawag sila sa'kin, nagtataka ako, sabi ko, "Bakit tumatawag?" Ta's nung sinagot ko, alam nila kung nasaan yung asawa ko, alam nila yung details. Alam niyo yung automatic lahat ng puwede kong resources na puwede nilang ibigay sa'kin na tulong, mula abogado, immigration lawyer, sorry ha, umiiyak, hindi ko yung immigration lawyer, lahat kung saan-saan na puwede nilang resources na puwede kong tanungin, tawagan, kausapin. Sobrang tinulungan nila ako, inalayan nila ako tapos, binigyan din ako ng pagkakataon na ma ma-meet ang ating secretary na si Secretary Katdak. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi sinabi niya sa'kin na kung anong tulong na maibibigay nila sa'min kung uuwi nga kami, kung mapapauwi kami, um, ah, lahat na puwede nilang tulong, ibibigay nila at 'wag lang sumuko, lumaban lang araw-araw. Lahat at yung laging may nagche-check kung anong sitwasyon, kung nasaan na, ano-ano na nangyayari sa process ng papel, everything. Laging nandiya diyan yung alalay nila and I'm really, really thankful for checking on me na at least sabi ko gano'n, sabi ko nga, ay sabi ko talagang nag-iba yung tingin ko parang ay gano'n pala na even the government is helping me and sobrang nagpapasalamat ako. Yung hindi ko akala, sabi ko, "Lord, hindi ko alam." Pero yung tumawag sila, mag-check sila, it means a lot. Kasi ang hirap, yung nga sabi ko, ang hirap dito na hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Bago ka dito, hindi mo alam yung mga patakaran, hindi mo alam yung mga nangyayari. Pero lahat, sabi nila sa'kin, "Tawagan mo 'to, i-check mo 'to, gawin mo 'to." Lahat ng resources they gave talaga sa akin na nagpapasalamat ako. Sobrang nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon chine-check pa rin nila ako, hanggang ngayon. Chine-check pa rin nila yung asawa ko. Nagpapasalamat ako. Pasensya na kasi napakabigat para sa akin ito. Gan ang naging panayam po natin na kay Hana. Conjen, inyo pong narinig itong bahagi nung naging interview namin sa kanya. Meron pa po ba kayong idadagdag if ever po? Nakakatuwa na
ina-acknowledge niya yung ginagawa natin. In fact, I even went to visit yung kanyang husband sa detention para i-ascertain kung ano yung kalagayan niya. At ito nga ay bahagi ng ating trabaho, bahagi ng ating misyon sa uh, foreign service na tulungan natin yung mga kababayan natin in distress. Nagkataon na yung kanilang pamilya ay naapektuhan ng the current policies of the host government, no. Ang magagawa lang natin is kung ano yung kakayanin within the bounds of the Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations, at the same time yung kayang ipaabot na tulong ng ating pamahalaan. So siguro ang ano dito, ang takeaway dito is kung meron tayong mga kababayan na nandun sa ganung sitwasyon, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa konsulado. We may not be able to solve all your problems or provide an answer to all of your questions, pero sasamahan namin kayong maghanap ng clarity, sasamahan namin kayong humanap ng mga makakatulong, hindi lang mula sa Philippine government, kundi kasama na rin sa ating Filipino community, and also yung mga like-minded individuals and organizations sa 10 estado na binabantayan natin. What we are here for is really to ensure that yung inyong mga karapatan ay hindi mababiolate, but at the same time yung inyong kalagayan ay malaman natin, upang malaman din natin kung ano yung pwedeng itulong. Mm-mm. We are actually running out of material time. Gusto ko pa sana nga pahabain ito, pero kapos na tayo sa oras. Siguro final message na lang po muna mula bago kay Conjen, mula muna sa ating representatives sa PAFCOM. Dr. Cahigas. Salamat sa pakikinig. Bago ako magtapos, gusto ko lang alam na ang PAFCOM ay naging recipient ng Banaag Presidential Award noong 2022. The President recognizes our continuous dedication through its various activities in public health, public education, healthcare, immigration, and other relevant issues affecting the Filipino Americans to promote their development and well-being in the United States. Maraming salamat, Dr. Cahigas. President Ibanez. Unmute. We also have projects for the LGBT community. So we have LGBT Got Talent on March 21st, a celebration of pride and self-expression. And also we have the Mental Health Forum and the third Gawad Pride on October 10. And that is our main project for the LGBT also. And I want to invite everyone to join our vibrant 2026 annual Grand Parade and Festival on Sunday, June 28th at Lincoln Park, Jersey City, celebrating Filipino culture in America. Thank you. Thank you so much, President Ibanez. Conjen. Salamat po sa pagkakataong ito, lalong-lalo na kasama natin yung mga kaibigan natin sa PAFCOM at sa Filipino community. Si Dr. Roxanne, very humble. She is also a presidential awardee. No? Hindi lang yung PAFCOM, but siya mismo ay presidential awardee. Kaya we are proud of our community, at lahat ng ginagawa ng konsulado na matagumpay ay to a large extent ay sa pamamagitan din ng partnership that we have with our community here. Kaya po salamat Steph, salamat sa inyong pagbibigay ng pagkakataon sa amin, at asahan ninyo na ang Konsulado General ng Pilipinas dito sa New York ay patuloy na makikipag-ugnayan sa ating Filipino community, because in that partnership lies the success that we are
enjoying today. Salamat po. Maraming salamat, Conjen. At atin po nakasama dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko si Consul General Senen T. Mangalile ng ating Philippine Consulate General sa New York. Mula naman sa Philippine-American Friendship Community Incorporated, kasama natin sina President Shiran Ibanez at ang kanila pong Chairman of the Board, si Dr. Roxanne Cahigas. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Thank you. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.